Wednesday ng gabi. Oo nga, kahapon 70 kilometers per hour lang, ngayon 105 na. Opo. Yung 135 na bugso niyan, habang papalapit, ano inaasahan nyo rin dahil kukuha pa ng lakas yan sa dagat Yes, Igan. Inaasahan na within the next 24 hours, magiging typhoon intensity naman to si Chiding. Nako. Okay, yung malilit na bangka, wag na, no? Oo, sa ngayon, bawal na pong pumalawat yung mga mangingisda, no? Maliit na sakyang pandagat, delikado kasi, Igan, baka maya. Doon sila abutin sa kalagitnaan ng karagatan. At sa kanyang, pero bakit may naranasan na rin pag-ulan, kagaya kahapon sa Metro Manila, at ilang bahagi din ng Visayas at Kabikulan? Ano to, habagat ito, Rene? Actually, hindi, Igan. Ito yung tinatawag nating intertropical convergence zone. Okay. Umakyat kasi yung axis niya sa ngayon, Luzon area na, Visayas. Inaktibo, oo. Pa-active ang intertropical convergence zone. Ano, epektado rin yung papalapit na si Chedeng? Oo, kasi umangat yung bagyo, so ang axis ng ITCC natin, aangat din. Aangat. As na si Siding Igan, pag nasa northern Luzon na siya banda, habagat na naman ang babanat dito sa may Visayas at saka southern Luzon. Okay. So tapos na yung aming summer tambayan, Rene? Tag-ulan na tayo ngayon? Oo, instead na po, Igan, Okay. kahapon na umpisan ng tag-ulan. Hindi na ako magsushort. Rene, salamat ha. Ingat ka. Okay, sige, welcome. Pag-asa, weather forecaster Rene Pasyente. Taon-taon na lamang problema sa mga public school ang kakulangan sa mga guro, silid-aralan at upuan. At ngayong pasukan, ito pa rin ang suliranin na kakaharapin ng mga mag-aaral. Narito ang report ni Lay Alves. Bakasyon pa pero puno na ng tao ang Bago Bantay Elementary School. Lahat abala sa paglilinis ng mga gagamitin ngayong pasukan. Bukod sa mga guro't mag-aaral, present din para tumulong ang ilang volunteer na sundalo, ang Australian Agency for International Development o AusAid at ilang pribadong kumpanya. Tumulong din sila DepEd Secretary Armin Luistro at Quezon City Mayor Herbert Bautista. Itong Brigada Eskwela sa taon na ito, isinusulong namin yung programa na yon, pero pinalawak namin ito, no? Pinalawak namin. Kung makikita nyo talagang mas marami tayong mga partners ngayon. Ang ating hiling ngayon ay sa Brigada Eskwela this year, isama natin yung environmental concerns, no? Sa Padre Burgos Elementary School naman sa Pasay City, tumulong din ang ilang taga-US Embassy at USAID na may dala pang mga libro para sa mga estudyante. Ayon sa DepEd, malapit na raw mapunan ang dating kulang na textbook kada mag-aaral. By October of this year, lahat ng ating mga estudyante ay magkakaroon na ng textbook na 1:1 ratio doon sa 5 core subjects. Pero marami pa rin kulang, tulad ng mahigit 100,000 guro, mahigit 2.2 milyong furniture kabilang ang mga silya, mahigit 100,000 palikuran at 66,000 silid-aralan. Ang ilan may classroom nga pero sira-sira naman. Kabilang sa halos 800 school building na ganito ang lagay, ang Centennial Building ng Malabon Elementary School na mahigit 200 taon nang nakatayo. Marami ng araw na aksidente sa marupok nitong sahig at naideklara ng condemned building ng DepEd. Pero wala naman daw mapaglalagyan ang 80 section na nagkaklase rito. Di-demolish pa yon, the entire thing. Kaya 2 to 3 months, we can start with the new building, additional building. Sa Payatasi Elementary School, may natuklasan pang ibang problema sa Brigada Eskwela. Walang tubig at kuryente sa makeshift classroom habang ginagawa ang mga gusali ng paaralan. Seguridad naman ang idinadaing ng mga guro't magulang sa Ampid 2 Annex ng San Mateo National High School. Matapos kasing masira ang gate nito, nanakawan ito ng bintana at muntik pang makunan ng pintuan. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Kalimitan ng problema ng mga magulang kung ano ang ipababaon sa kanilang mga anak tuwing pasukan. Huwag na pong mag-alala dahil narito ang ilang tips para masigurong masarap na, healthy pa ang baon ng mga chikiting sa eskwela. Ang detalye sa report na ito. Ilang linggo bago ang pasukan, heto todo plano na sa Selena sa mga ipapabaon sa mga anak. Ang target niya, baong hindi lang patok sa panlasa ng mga chikiting, kundi yung masustansya rin. Kaya out agad ang chichirya sa kanyang baon menu at pasok naman ang mga kakaibang sandwich combo.
tulad ng peanut butter sandwich na dinagdagan ng ilang hiwa ng saging na mayaman sa potassium. Gamitan pa ng wheat bread na mayaman sa fiber. At meron ka ng peanut butter banana sandwich. Sawa na ba kayo sa ham and cheese sandwich? Hetong masarap na twist, imbis na tinapay, gumamit ng pancake. Pagpatong-patungin ang mga sangkap tsaka irolyo. At meron ka ng ham and cheese pancake roll na siksik sa protina at calcium. Para naman sa healthy lunch, imbis na nakagawi ang white rice, bakit di raw pabaunan ang mga bata ng brown rice? Partneran niya ng homemade fish nuggets na may side dish na ensaladang pipino at mangga para kompleto sa Go, Grow at Glow Foods. Is it good? Do you like it? Thumbs up? How about you, Nicole? Do you like it? And it tastes good. Once in a while, na naiinggit sa mga klase kakain ng chips, but that is just once in a while. Alam kasi nila yung health benefits ng kinakain. Para di siya mahirapan, linggo pa lang ay nagpaplano na ng menu sa Selina para sa mga ipapabaon sa mga bata mula Lunes hanggang Biyernes. Ang ganitong bitikulosong paghahanda ng baon, approved sa Nutrition Division ng Department of Education. Hindi lang daw kasi laman siya ng pagkain, kundi lamang utak din. Without these nutrients, hindi yung learning pwedeng maapektuhan yan, and syempre yung growth and development. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. 4 na pamantasan sa bansa, pasok sa top 200 Asian universities, batay sa QS 2011 Asian Rankings. Pero ayon sa Kabataan Party List, kulelat pa rin maituturing ang Pilipinas kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asia. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Ang University of the Philippines ang tinaguriang premyadong state university sa bansa. Numero 1 pamantasan sa Pilipinas pero pang-62 lang sa buong Asya. Yan ang lumabas sa pinakahuling resulta ng QS 2011 Asian Rankings. Bukod sa UP, 3 universidad lang sa Pilipinas ang nakapasok sa Asia's Top 200 batay sa survey. Yan ay ang Ateneo de Manila University na nasa 65th place, University of Santo Tomas sa 104th place, at De La Salle University sa 107th place. Maliban sa UP na umakyat ng 16 notches sa ranking, bumaba ang pwesto ng Ateneo, UST at La Salle sa survey. Kung ang survey na ito lang ang pagbabatayan, tila na pag-iwanan ng mga pamantasan ng Pilipinas. Ang Hong Kong halimbawa, may 3 universities na pasok sa top 10. Ang una, ikalawa at ikalima sa Asia. Ang Japan naman 5 ang pasok sa top 10. Tig-isa naman mula sa Singapore at South Korea. We have 2,000 universities. Tapos sa listahan, 4 lang sa mga universidad natin ang nasa top 200 sa Asia. Tapos yung ranking ng ating premier state university, wala pa sa top 50. Habang tumataas yung cost of education, mukhang hindi sumasabay yung quality. Ang di umano'y pangungulelat ng ating mga universidad kumpara sa ibang bansa sa Asia, ayon kay Kabataan Party List Representative Raymond Palatino. Sinasalamin hindi lang daw ang kalidad ng edukasyon sa kolehiyo, kundi pati ng mahina umano nating basic education. Reminder din ito na dapat pagbutihin natin yung basic education. Kasi ang foundation ng isang malakas na university, yung mga estudyante natin prepared. Kabilang sa mga basihan ng survey ranking ay ang evaluation ng mga akademiko. Dami ng academic papers na naisusumite ng kada faculty member at student-faculty ratio at iba pa. Ayon sa Commission on Higher Education at CHED, marami pa raw ang basihan na dapat tinitingnan ng isang namimili ng universidad maliban sa mga pinagbatayan ng survey. We have to look at the school itself, yung track record niya, ano ba yung kanyang development in the past. At ngayong palapit ng pasukan, usap-usapan na naman ang inaasahang pagtataas ng matrikula at iba pang mga bayarin sa kolehiyo. Pero pag-amin mismo ng CHED, hindi ibig sabihin katumbas nito ang pag-angat din ng kalidad ng edukasyon. Meron siyang relationship in terms of quality and the level of tuition fee, no? But it doesn't mean na pag mataas ang matrikula mo, you exhibit a high level of quality. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. National Council for Commuters Protection o NCCP nanawagan ng rollback sa pasahe sa jeep at bus. Buso dyan ang 3 magkakasunod na linggong big-time rollback sa presyo ng langis. Huli nagpatupad ng rollback ang kumpanyang Sea Oil kaninang hating gabi. Hiling ng grupo ibalik sa 7.50 ang ngayon 8 pesos.
na minimum fare sa jeep at bawiin na ang pisong itinaas sa pasahe sa bus. Pero ngayon pa lang, pari na itong inaalmahan ng mga driver. Hindi pa raw kasi sila nakababawi sa inabono nila nung panahong sunod-sunod naman ang dagdag presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi pa napapanahon dahil napakalayo pa. At bukod na doon ay nanggaling din kami doon sa part nung pagtaas ng presyo ng langis nung umabot ng 48 pesos per liter na medyo binabawi-bawi pa rin namin. Bigyan nyo ng relief ang ating mga pasahero, ang ating commuters, ang ating mga magulang at muling ibalik sa dati yung ating pamasahe. Presyo ng LPG inirollback kaninang hating gabi. 50 sentimos kada kilo ang bawas presyo ng LPG Marketers Association. Ibig sabihin ang dating 720 pesos na presyo ng regular na tangke ng LPG, magiging 714 pesos at 50 centavos na. Ayon sa LPGMA, posible pang bumaba ang presyo ng LPG sa mga susunod na buwan, pero hindi pa raw matiyak sa ngayon kung magkano. Pahigit 100 patay sa pananalasa ng buhawi sa Missouri sa Amerika. At concert ng Maroon 5, dinumog ng fans at celebrities. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Busog ka sa balita at gimmick na hatid ng unang hirit at Red Horse Beer, the #1 extra strong beer. Tama ka! Finished or not finished? Pass your papers. 10, 9, 8. 7 lang nasagot ko. Nag-aaral naman ako. Oh, nakinig ka muna. Dahil nanay ka, alam mo magpapangiti sa kanya. Ano sabi ng nanay? Try and try until you succeed.